Mahigpit na pinaalalahanan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang publiko laban sa pagsisiga ng dayami at tuyong damo dahil sa panganib na maidudulot nito sa kaligtasan ng mamamayan at sa kapaligiran. Ayon sa opisina, ang ganitong gawain ay maaaring magdulot ng malawakang grass fire na posibleng makaapekto sa mga komunidad, kabuhayan at kalusugan ng publiko dahil sa polusyon sa hangin. Nitong mga nakalipas na araw ay may mga naiulat ng pagresponde ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa mga grass fire at forest fire sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Dagdag pa ng PDRRMO, ang pagsusunog ng mga ganitong materyales ay paglabag sa umiiral na batas, pangkalikasan at may kaakibat na pananagutang legal. Patuloy na hinihikayat ng ahensya ang pakipagtulungan ng bawat residente upang itigil ang nakagawiang pagsusunog at maiwasan ang anumang sakuna sa lalawigan. Inaresto ng pulisya ng Nueva Ecija ang isang driver at 4 nitong kasama sa isang Isuzu 10-wheeler truck matapos silang masabat at mahuli na may dalang illegal na coco lumber nang walang wastong dokumento para sa kanilang kargamento dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Kinilala lang ng pulisya ang driver na 33 anyos na lalaki ng barangay San Isidro, San Luis, Aurora, samantalang ang 4 na kasama niya ay mula rin sa San Luis at bayan ng Maria, Aurora. Ayon sa ulat ng Santa Rosa Police, ang truck na may plakang CAJ-6919 ay naabutan na nakaparada sa shoulder ng bypass road sa Barangay Soledad, Santa Rosa, bandang alas 11 ng umaga kamakailan. Kung kaya't kanila itong inimbestigahan at natuklasan na ang Authority to Transport and Deliver na hawak ng driver ay hindi tumutugma sa aktual na kargamento ng kahoy. Pinuntahan naman agad ni Provincial Director Police Colonel Richie Claraval ang lugar upang personal na suriin ang insidente at iniutos agad ang pag-aresto sa 5 suspek. Ang driver at 4 na pahinante pati na rin ang truck at ang kargamento ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa wastong proseso. Kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines para sa iligal na transportasyon ng mga produktong kagubatan, kahoy ng niyog ay inihahanda na para sa inquest filing laban sa mga suspek. Kinilala ang Barangay Pagas ng Cabanatuan City bilang isa sa mga huwarang barangay sa lalawigan matapos tumanggap ng iba't ibang parangal mula sa Department of the Interior and Local Government, Nueva Ecija, dahil sa mahusay nitong pamamahala at serbisyong pampubliko. Kabilang sa mga pinarangalan si Kapitan Christopher A. Lee na ginawaran ng Certificate of Recognition bilang pagkilala sa kanyang liderato at dedikasyon na naging daan upang makapasa ang barangay sa Calendar Year 2025 Building Excellence in Service and Transparency for Barangay o Best Barangay. Pinarangalan din si Jennifer F. Magsakay ng Certificate of Appreciation dahil sa kanyang mahusay at masigasig na paglilingkod bilang Barangay Secretary. Opisyal ding kinilala ang Barangay Pagas bilang passer ng Calendar Year 2025 Best Barangay habang itinanghal na mga provincial winner sa ilalim ng Component City category ang kanilang lupong taga-pamayapa sa 2025 Lupong Taga-Pamayapa Incentives Awards o LTIA. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang pamunuan ng barangay sa mga opisyal at tanggapan na naging katuwang sa kanilang tagumpay kabilang sina Attorney Ofelio A. Taktak Jr., Luis C. Manar P.S. at ang pamahalang lungsod ng Cabanatuan City sa pangunan ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara. Ayon sa barangay, magsisilbing inspirasyon ang mga natamong pagkilala upang lalo pang mapalakas ang transparency, pagkakaisa at mahusay na serbisyo para sa mamamayan.